Hoy! Isakay na ang binibini sa sasakyan. Ganito lang karami. Bini-bini. Umuwi ka na, kailangan ka sa pamilya yon. Kayo ang napilit sa akin na pumunta rito. Ngayon ako pa ang papabalikin para magpakasal. Kayo pa rin ang lalaki ng mukha ninyo. Ang pagkamatay ng ina mo noon, hindi ba't lihim mong iniimbestigahan iyon? Ang yun group na itinatag ng ina mo. Ipayagan mo lang na mapunta sa iba. Titiyakin kong malalaman ang katotohanan, ang mga bagay na pag-aari ng nanay ko. Kukunin ko lahat. Aalis muna ako ng ilang panahon, ipagpatuloy mo ang investigasyon. Yunsi, sa wakas nakauwi ka na. Noon, wala talagang magagawa ang tiya mo kung bakit ka inilagay sa probinsya. Mahirap ang kalagayan ng pamilya. Ngayong nakabalik ka na. Maaari na tayong magsama-sama bilang pamilya, Aray. Dapat ba kitang tawagin tiya? O dapat bang tawagin kitang ina? Pagdating mo pa lang, nasaktan mo na ang nanay ko. Masamang babae, talagang probinsyana. Ikaw at ang taong gulay na yon, talagang bagay kayo. Ikaw at ang taong gulay na hindi makapagsalita, mas bagay kayo. Ang ikakasal mo ngayon ay ang kilalang pamilyang Kin. Bagaman si Ginong Kin ay isang taong gulay ngayon. Kung ikakasal ka, ikaw pa ang nakalamang. Kung ikaw ang magpakasal, hindi ba't pantay-pantay lang? Marami pang sinasabi, sa madaling salita. Kailangan pa rin magpakasal siya. Kung ganito ang sitwasyon, maaari mong ipakasal ang anak mo. Sa mayamang pamilya, paano mo nagawa ito sa akin? Ganyan ka bang ina? Ikaw, masamang babae, bitawan mo ako. Jufen, Tingnan mo ang mabuting anak mo. Sinasabihan ko lang siya ng kaunti. Ginawan pa ako nito. Yunsi, ako ang tatay mo, ipinag-utos kong magpakasal ka. Kailangan mong sumunod. Pwede akong magpakasal. Ibalik mo sa akin ang kumpanya ng nanay ko. Ang Yun Group ay pinaghirapan ng nanay ko. Hindi ko hahayaang mapunta sa inyo. Yunsi, ang kumpanya, pinagsikapan din namin ng nanay mo. Siyempre, anak ka namin. Pwede kang bumalik at magtulungan tayo sa pamamahala. Pagkatapos mo magpakasal sa pamilyang Kin, maaari kang bumalik anumang oras upang matuto. Ang gusto ko ay hindi ang bumalik upang matuto ng pamamahala. Ang gusto ko ay ang Yun Group na itinatag ng nanay ko. Kukunin ko ang lahat ng pag-aari ng nanay ko. Upang mabawi ang kumpanya ng nanay ko, kailangan kong gamitin ang pamilyang Kin bilang tulay. Sini Wansheng. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao ang asawa kong ito. Ang ganitong lalaki, naging taong gulay pala. Sasayangin naman kung hindi susubukan kung totoo. Talaga bang gulay na tao? Ako na ang susubok. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap? Tayo lang dalawa dito ngayon. Pwede ka nang bumangon. Kahit nagpapanggap kang gulay na tao, may totoong lason ang katawan mo. Kung magpapatuloy, 5 taon na lang ang itatagal mo. Kaya't matalino ang pagpapanggap na gulay para protektahan ang sarili. Pwede kitang tulungang maalis ang lason, pero kailangan nating magtulungan. Kung magpapanggap ka pa, gagalawin na kita. Ang lakas ng loob mo. Sino ang nag-utos sa'yo? Walang sinuman sa mundo ang makakapag-utos sa akin. Anong ginawa mo sa akin? Tinusok lang kita.
Bakit ka ganyan kabahala, Kin? Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Pwede kitang tulungang maalis ang lason. Pero may kondisyon ako. Marunong kang mag-alis ng lason. Bakit kita paniniwalaan? Madali lang, subukan mo. Mukhang may epekto pa rin ang pagpapasaya. Ngayon, ang gabi ng bagong kasal nila, magbantay kayong mabuti dito. Walang sinuman ang papasok. Nakalimutan mo na ang sinabi ni Lolo kanina. Ngayon na ang gabi ng bagong kasal natin. Ganyan ka, gusto mo pa yun? Mukhang kailangan kong imbestigahan ng mabuti ang babaeng ito. Sisi, ang mga dala mo para sa pag-uwi ngayon, nakapaghanda na ako para sa'yo. Lolo, hindi na kailangan. Kanina pa dumating ang doktor. Sabi nila, ang kalagayan ni Wansheng, halos gumaling na, hindi na magtatagal. Magigising na siya. Ang pasaway na yun yan. Hindi pa namin napag-usapan ang nangyari noong nakaan. Kung magbabalik siya ngayon, sisiguraduhin kong mapaparusahan siya. Kin, bakit ka ganyan ang itsura? Sasamahan ko ang asawa ko sa pag-uwi, may problema ba? Mabuti pang magpakabait ka, huwag tayong mag-away. Kung magagalit ako, hindi ka gagaling. Ang tapang mo, sasabihin ko sa'yo, ako. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang asawa. Mag-ingat ka, baka makilala ka nila. At masira ang plano ko. Huwag kang mag-alala, ang pamilya yun ay maliit na pamilya lang. Wala kang karapatang makipagkita sa akin. Ginang, binibini. Ano ba ang ikinakagulo mo? Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Narito ako. Bumalik na si Binibining Yunsi. Akala ko naman kung ano. Kung bumalik, edi bumalik. Kailangan pa bang personal kong sunduin? Hindi na. May mga paa ako, kaya kong pumasok ng mag-isa. Huwag mong isipin na dahil nakapag-asawa ka sa pamilya Kin. Magiging nakila ka na. Isang batang gubak ka lang. Huwag kang mangarap na magiging reyna ka. Ang sampal na ito ay upang ipaalam sa iyo. Na ako ngayon ay si Ginang Kin. Tagapangasiwa, nasaan si Yun Sengseng? Tawagin mo siya. Tagapangasiwa. Opo. Oy, umuwi na pala si Tsi. Tatay, tingnan mo ang ugali niya. Walang pinag-aralan. Tumahimik ka. Maging maayos ka. Huwag mo siyang laging galitin. Narito ako para kunin ang mga bagay na sa akin. Huwag magmadali. Halika, sabihin mo sa tatay, kamusta ka roon? Hindi pa pakitulad sa'yo. Huwag mong iliko ang usapan. Unahin natin ang paglipat ng kumpanya. Para, Hindi mo naintindihan ang mga bagay sa kumpanya. Maayos na pinangangasiwaan ni tatay ang kumpanya. Kahit wala kang ginagawa, maaari ka pa ring maging boss. bakit ibibigay sa kanya ang kumpanya? Kasal na siya. Kaya balak ninyong sumira sa pangako. Natatakot lang ang tatay mo na maloko ka. Kaya pinangangasiwaan niya ang kumpanya para sa iyo. Hindi ka ba naniniwala sa iyong tatay? Hindi ako naniniwala sa inyo. Sasabihin ko sa iyo, Yunsi, mula simula hanggang katapusan. Ayaw talaga naming ibigay sa iyo ang kumpanya. Mga tauhan. Akala mo ba pagbalik mo, makukuha mo ang Yunshi? Mukhang nabaliw ka na. Mga tauhan. Itapon siya sa labas. Maglakas loob ka. Nakuha ko nga ang kumpanya ng ina mo. Ikaw pa kaya ang katatakutan ko. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob ng humawak sa akin. Akala mo ba talagang si Ginong Kin? Ay magpapakamatay para sa iyo laban sa pamilya yon. Mga tauhan, sugurin. Ano ang gagawin mo? Kung gagalaw ka, hindi ka patatawarin ng katay mo. Walang hiya. Subukan mong galawin siya. Yun si, putang ina mo. Putang ina? Sino ang putang ina? Naghahanap ka ng kamatayan. Malaswang anak ka. Naglakas loob kang sumalungat sa akin. Tatay, huwag siyang patawarin. Mga walang silbi kayo. Sama-sama na kayo. Seg. Aray, mga bobo talaga. Ako na ang maglilinis. Humarap kayo kay Binibini. Zensing yun si. Grabe ka. Pati tatay mo sinaktan mo. Sabi ng amo namin kung may mga has na humarap kay Binibini.
Lalabanan niya ang pamilya Qin. Yunsi, kahit ikasal ka sa pamilya Qin, pampalit ka lang. Pag-uwi ko, sasabihin ko kay Ginong Qin, si Yunsi, probisya na lang. Iyan lang kayo sa pamilya Qin. Sabi uli ng amo namin. Kung gusto ni Binibini, ibibigay sa kanya ang Yun Corp. Isang segundo lang, pipirma ka o hindi. Pipirma ako. Tara na, Binibini. Pinapalaban mo ako, para tulad ng ginawa mo sa nanay mo. Kung tititigan mo pa ako, bubutasan ko mata mo. Interesting. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka. Kung gusto mong gumaling, makipagtulungan ka sa akin. Nandito lang ako sa pamilya Qin para sa libreng tirahan. Sa card na ito, 10 bilyon. Ito ang dowry na ipinangako ni Lolo sa'yo. Kung ganon, bilang kapalit, gagamutin kita. Gamutin? Ayoko ng injection. Ayoko. Ayoko. Boss, sumagot ka rin. May balita. Ginagamit niyo yung sensing si Yunyu para lapitan ang pamilya Gao. Baka gamitin niya sila laban sa iyo. Alam ko. Mag-iingat ako. Mag-ingat din kayo. Saich, boss. May kailangan ka. Sabihin mo na, huwag kang lalapit. Takot ka sa akin. Bakit ako matatakot sa iyo? Huwag mong kalimutan, nasa akin pa buhay mo. Sixy, Anong ginagawa mo? ang ganda ng mata mo. Kinuan Sheng, bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, babalikan kita. Sixy, ikaw tawagin mo akong asawa. O kaya mahal. Mas gusto kong tawagin kang Kinyuan Sheng. Ikaw, gusto mo bang patayin ang asawa mo? Ginong Qin, ang iyong kalagayan sa katawan ay halos ganap ng gumaling. Gayunpaman, hindi pa rin namin matukoy kung saan nagmula. Ang kakayahan sa medisina ng ginang. Ipagpatuloy ang investigasyon. Hindi ba yon si Yongsi? Tignan natin kung saan ka pupunta. Linger, ano ang nangyari sa ipinagawa kong investigasyon? Nagpadala na kami ng pain sa Qin Corporation. Sumunod nga si Ginoong Qin sa aming bakas at nagmungkahi ng pakikipagtulungan. Si Qin Rongzeng. Pagkatapos mahimatay si Ginoong Qin, sinakop ni Qin Rongsheng ang kapangyarihan sa Qin Corporation. Kung gayon, iniligtas ko si Qin Yuansheng. Ngunit, hindi sinasadya kong nasira ang plano ni Qin Rongzeng. Nakita mo ba, Gino ng Gao? Mabuti, dalhin mo lang siya sa akin. Agad akong pipirma sa proyektong iyong pinagkakaabalahan. Sige, usapan na yan. Punta na ako sa ano. Sige. Ate, bakit ka nagmamadali? Hoy, hindi ka pa ba natatakot? Ate, bakit mag-isa ka rito? Hindi kaya. Ang mamatay-matay mong asawa ay nagpapadama sa iyo ng kalungkutan. Lumabas ka para humanap ng lalaki. Sa bibig ng aso, hindi lalabas ang garing. Talagang walang hiya si Yun Sensing. Para sa negosyo, pinapalabas ka para samahan ang lalaki, ano? Natutunan mo ba ang lihim na kakayahan ng nanay mo? Ano ang pinagsasabi mo? Binibining yon, bakit hindi ka sumama sa amin at uminom ng 2 baso? Ano ka ba? Yunsi, ano ka ba? Si Gino ng Gao ay presidente ng isang kumpanyang nakalista sa stock exchange. Ang pag-anyaya sa iyo na uminom ay pagpapahalaga. Huwag kang magpakamalasin. Ano naman kung magpakamalasin ako? Ginawa ko na para sa iyo ang pagpapalit sa kasal. Ngayon, gusto mo pa akong tapakan para umangat. Tumahimik ka. Ano, naiinis ka dahil nahulaan ko? Yun sa susunod umiwas ka sa akin. Hoy, magaling, matapang ka, ngunit. Mas gusto kita kapag mas matapang ka, mga tao. Hawakan siya, painumin ng todo. Kanina ang tapang mo, ano?
Ganito na lang. Uminom ka lang ng basong ito. Sa gabi, masarapan ka ng todo. Ikaw, Anong gagawin mo? Gaw, sa susunod, umiwas ka sa akin. Kung hindi, hindi lang ito ang mangyayari. Okay ka lang. Kailangan nating mag-iwan ng marka para mabayaran ang pagpapakita niya. Sheng, mukhang okay na ang katawan mo ah. Hinir mo ba ang isang manggagamot? O baka naman ang babaeng pinakasalan mo? May magi? Ang asawa ko. Medyo kakaiba nga siya, Hindi ko akalain. na ikakasal ka ng maaga. Kapag nagising ka, at lumabas ang balita ng kasal mo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa labas. Bukas malalaman na natin, alis na ako. Ang bilis. Kung hindi ako uwi, mag-aalala ang asawa ko. Sheng, nagbago ka na. Gising na ang binata. Sa ngayon, wala namang problema. Mabuti, talagang biyaya ng mga ninuno. Akala ko hindi ka na magigising. Halika. Siya ang nobya mo. Ang swerte ng pamilya natin, pagkatapos niyang pumasok, nagising ka. Lolo, kagigising lang ni Asheng. Kailangan pa niyang magpahinga sa tingin ko. Magkahiwalay muna tayo ng kwarto. Hindi pwede, bagong kasal, bakit maghihiwalay ng kwarto? Lolo, ang bagay namin ng asawa ko, pag-uusapan namin. Magpahinga ka muna. Sage. Mag-usap kayo, magpahinga kayo. Mahal. Medyo sobra naman, bagong kasal lang tayo, hindi ba masama? Hiniwang Sheng. Sa panahong ito, natutulog ako sa sofa. Kawawa naman ang asawa ko. Mula ngayon, magkasama tayong matutulog sa isang kama, huwag kang mag-alala. Ako, siguradong hindi mag-aalala. Ginagamit mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ka. Ano ba? Makakapagligtas ako sa'yo, makakapatay din. Binibini, natutulog na ang ginang. Ang ipinapahanap ko sa'yo. May clue na ba? Wala pa. Ang hirap talaga sundan ng mga bakas ni Yunshiju. Sadyang pinawi niya ang mga bakas. Hindi na masusundan. Ang paraan ng paggamot ni Yongsi. Bakit parang pareho sa kay Yunshiju? Ano ba talaga ang relasyon niya? Sa medical freak na si Yunshiju. Puntahan mo ang probinsyang pinagtaguan ng may bahay. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Sage. Tsitsi, nagkukulang ang pundo ng Yun Clan. Tsitsi, kamusta ka na sa pamilya kin nitong mga nakaraang araw? Huwag kang magkunwari. Sabihin mo na, ano ba ang kailangan mo? Tsitsi, sinabi ni Lolo Kin. Kapag pinakasalan ng apo niya, bibigyan tayo ng Yun Clan ng 1 bilyon. Tanungin mo siya, kailan niya ibibigay? Sinabi ng lolo na pera ko iyon, hindi niya sinabi. Na ipapasok sa yung clan group. Mali ba ang narinig ninyo? Baka kinain mo na ang perang yon. Kinain. Yan ang goal ko nang pinakasalan ko ang pamilya Kin. Ano? May problema ba? Ikaw, Tsitsi, ngayon, nagkukulang ang pundo ng Yun Clan. Pwede bang kunin mo muna ang 1 bilyon? Kapag nakabawi na ang Yun Clan, ibabalik namin. Pwede ba? Ano ang kinalaman ko sa problema ng yung clan group? Nga pala, nakalimutan kong sabihin dahil ayaw mo. Bitawan ang posisyon bilang chairman, kaya hinuli ko ang mga kalakal na iniluluwas ng yung clan group. Sa tingin mo ba, ilalagay ko ang pera sa kumpanya para tulungan kang makalampas? Walang utang na loob. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Walang utang na loob. Gumagaling na talaga ang asawa ko sa pagluluto. Pagkatapos ng ilang araw ng acupuncture, mas maganda na ang pakiramdam ko. Malinaw ang sinabi ko, tutulong ako sa acupuncture. Hindi tayo magkakasangkot. Kaya ulit-ulit ka sa akin ng asawa. Nakakainis talaga. Inis. Kung inis ka, ibig sabihin,
Kulang sa pag-aalaga ang asawa. Umalis ka. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, hindi na ako magpapakumbaba. Tignan mo ang sunod-sunuran ko. Pero asawa, huwag kang magpakumbaba sa akin. Ako, gustong-gusto ko kapag hindi ka nagpapakumbaba. Sinasabi kong magpakumbaba ka sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Kung ulitin mo to, mag-ingat siya. Kung hindi mo gusto ang ganito, palitan natin ng posisyon. Sige, kung gusto mong maging tunay na gulay. Nandiyan na po kayo, Ginoo. Asyeng, gising ka na. Masaya na ako. Kumusta pakiramdam? Gusto mo bang magpatingin sa ilang eksperto? Para tingnan ka. Hindi na kailangan pa. Pero itong pagkagising ko, dapat nagulat ka, di ba? Pa. Nandiyan ka na. Umupo ka kumain ng almusal. Kumain na ako. Akyat muna ako para maligo. Ayaw na muna kumain. Teka. Sisi. Ito ang tatay ni Asyeng. Sisi, ito ang kasal ninyong regalo. Ibibigay ko na lang mamaya. Salamat pa. Qin Yuan Sheng. Bakit hindi ka pa mamatay? Gusto mong gulo ang lahat ng plano ko. Sino ang nagpabalik sa'yo? Mahal, gusto ko lang malaman kung kailangan ng acupuncture ngayong gabi. Huwag kang masyadong sensitive. Huling-huli na, wag mo akong tawaging mahal. Huwag mong ipilit, baka hindi ako makakita ng awa. Hindi mo ako pinapayagang tawaging mahal. Ano ang itatawag ko sa'yo? Tatawagin kitang Sixi, Xiaoxi, Bebe, Baby. Pumili ka. Ayaw mo lahat. Okay lang. Magugustuhan mo rin yan sa patagal. Mukhang hindi ka pa sanay sa aking mga karayom. Sixi. Gusto ko ang ganyang itsura mo ngayon. Alam mo ba kung ano ang gusto kong gawin ngayon? Alam mo ba kung saan ko gustong itusok ang aking karayom? Sisi. Tuloy lang, tuloy lang. Okay lang ako, Lolo. Tuloy lang kayo. Eh tayo. Qin Yuan Sheng, sobra ka na. Anong sobra? Hindi ko naman ginagawa to sa ibang babae. Ginagawa ko to sa sarili kong asawa. Anong mali doon? Naniniwala ka bang ipapadala kita sa impyerno? Ang buhay ko ay galing sa'yo kung gusto mong kunin. Kunin mo na anumang oras. Kaya nga, normal na lalaki lang ako, mahal. Anong mali sa paggawa ng dapat gawin? Bastos. Lolo, Ang bilis naman natapos. hindi yung kay Lolo. Si Asyeng, lalaki pa naman siya. Walang silbi. Butler, maghanda ka na maraming 10 complete Great Tonic Soup. Lagyan mo ng maaming. Pampalakas ng lalaki. Mahal, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Mahirap magreklamo sa ganitong bagay. Tumahimik ka. Mahal, mamayang gabi, ipapakita ko sa'yo. Ang tunay kong kakayahan para hindi na maghinala si Lolo, di ba? Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, pipi ka. Kung nag-aalab ka, matutulungan kita. Mahal, ito ay pagtupad sa tungkulin ng mag-asawa. Siyempre ikaw ang tutulong sa akin, mag-asawa tayo. Di ba? Ikaw, Asyeng, dahan-dahan lang. Mali, Asyeng, parang bumalik na naman. Asyeng, kailangan mo pa ba yung pampalakas? Anong pampalakas? Ako'y malakas, Lolo. Isang seksyon, mas malakas pa sa anim. Asyeng, malapit na bang magkaapo si Lolo? Maghahanda ako ng piging. Masaya naman ako. Tatay, nagising si Asyeng, dapat nga ipagdiwang. Hayaan mo na lang sa akin ang bagay na ito. Sage! Nagising si Qin Yuan Sheng. Narinig ko, maghahanda ng piging ang pamilya Qin, para raw. Sa kaarawan ni Qin Xiao, nanay, kasalanan mo ito. Noon, hindi mo ako pinayagang mapakasal doon, kung napakasal ako. Wala sanang kinalaman si Yunsi, Zhen Xing. Sabihin mo, biglang nagising si Qin Xiao. Baka bawg siya, nanay, bakit hindi mo pa maintindihan?
Bahog man o hindi si Kinshao, yung puta. Lehitimong asawa pa rin niya, makakamana ng ari-arian. Jensing, dapat tayong mag-isip ng paraan. Huwag nating hayaang maungusan tayo ng putang yun. Huwag mong kalimutan, noong una, yung puta ay pumalit sa pagkakakilanlan ni Xiao Yu ng magpakasal. Sa tamang panahon, isisi natin ang lahat. Sa putang yon, sasabihin natin. Masama ang pakiramdam ni Xiao Yu noon, kaya siya nakapagsamantala. Puta, anong karapatan mong makipag-agawan sa akin, dukha? Hala, nagpapanggap kang patay sa sahig. Akala ko ba matapang ka? Ang bestidang ito ay 50,000. Mukhang hindi mo kayang bayaran. Nagpapanggap lang siya ng patay dito. Sobrang sama naman ng ugali. May pera lang naman. Anong karapatan mong bastusin siya ng ganyan? Mukhang masama ang pakiramdam ng babae. Tawagan na natin ang isa-isa sa'yo. Hindi ba ninyo nakikita na nagpapanggap lang siya? Bakit kayo nakikisawsaw? Bayaran ninyo muna ang pera niya. Nasaan ang manager? Tumawag ng 120 at aking sa puso ito. Sino ba itong nagpapanggap na mabait? Anong 120? Sa tingin ko dapat tumawag ng isa-isa 0. Manager, wala na siyang hininga. Ano? Xiaoran, anong nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Dalhin natin siya sa ospital. May history siya ng coronary heart disease. Si Xiaoran. Ganito talaga yung faith husband. Na mambuli at maging bastos. Kung hindi na agapan kanina, mamamatay tao ka na. Bakit mo hinampas ang kapatid mo? Huwag kang mag-imbento ng relasyon. Wala akong ganyang kapatid na bastos at walang mundo. Yun si, sasabihin ko sa'yo. Okay lang kung inaapi mo ang kapatid mo dati. Ngayon hinampas mo pa siya. Huwag mong isipin na dahil asawa ka ng Kin family, pwede kang maging ganyan. Sasabihin ko sa iyo, hindi kita natatakot. Miss, nakakaabala ka na sa negosyo namin. Guards, paalisin ninyo siya. Ganito ba ang serbisyo ninyo? Boss, nagkakagulo ang misis sa Bayi Mall. Tara, tingnan natin ang gulo. Anong hinihintay ninyo? Kayo lang ang may lakas ng loob na galawin ako. Si General Manager Chen Chao. Naghahain pa sa akin ng saa. Hindi kayo karapat-dapat. Ikaw, kilala mo ang general manager namin. Pasensya na, ayusin namin ito kagad. Ikaw, isang taong mapangmata sa kapwa. Hindi ka karapat-dapat magsuot ng sapatos ko tapos nananapak ka pa. Nakakahiya ka sa pamilya namin. Yun family. Talagang galing sa probinsya ang ugali mo. Mabuti, hinamon mo ang limitasyon ko. Gusto kong makita. Kung mapoprotektahan ka pa ni Yun Zengxing ngayon, Huwag kayong magmadali, lahat kayo may parte. Utang ina mo, isasakdal kita sa pananakit. isakdal mo, akala mo ba natatakot ako? Hoy, Chen Chao. Bumaba ka rito kaagad. Inapi ako ng babae sa mall mo. Kilala pala niya si Boss Chen, siya lang. Anong kilala kay Boss Chen? Sa tingin ko nag-inarte lang siya, si Boss Chen ay presidente ng aming Bay Group. Kailan tayo kaya ng maliit na tao? Wala na ang makita ng tao. Agad ninyong ilayo siya. Chen Chao, ito ba ang empleyado na sinanay mo? Mga sunod-sunuran lang sa kapangyarihan. Mukhang hindi mo na kailangang magbukas ng mall. Tama po kayo. Pagtitibayin ko ang pagsasanay sa aspetong ito. Tiyak na susunod. Hindi na magulit ang parehong bagay. Boss Chen, ang aming pamilya yun. Ay malaking kliyente ng inyong mall. Ano ba ang ibig sabihin nito? Pinoprotektahan mo siya at pinababayaan ako. Yun si, akala ko. Ano ang ipinagmamalaki mo para maging ganito ka matapang pala? Naging kabit ka ng iba. Ano, hindi ka pa nasisyahan sa pamilya Kin. Ngayon kumapit ka na kay Boss Chen. Tumigil ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Upang siraan si Miss Yunsi. Si Miss Yunsi ang nagligtas sa aking buhay. Ang pagsira kay Miss Yunsi ay pagsira sa akin. Tandaan mo, mula ngayon ang mag-inang ito. Ipagbabawal na pumasok sa aming mall at dagdag pa. Ang nasirang gamit ay babayaran ng isa 0 bises ang halaga. Zhao Shufen, isa-isang titingnan ang mga utang. Sa tingin mo gaano kalaki ang sansa mo, may mga bagay na hindi ko sinasabi o ginagawa. Ngunit patuloy mong sinusubukan ang aking pasensya kung ganito. Hindi rin kita palalampasin. Maano ang nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin, Ma. Dadalhin kita sa ospital. Miss Yun, pakibayaran muna ang utang ninyo sa amin bago kayo umalis. Bakit ako ang dapat magbayad? Hindi lang naman ako ang nakasira sa damit. Isinasaalang-alang ang madalas ninyong pagtangkilik sa aming tindahan. Ayaw din namin gawing masyadong masakit ang sitwasyon. Ngunit kung ganito ang inyong ugali, wala akong magagawa kundi tawagan mismo si Emario. At kasabay nito ay ipapadala ang sulat ng abogado. Boss, tingnan mo kung maayos ba ang aking pagganap ngayon. Ang lugar na kinainan ng operasyon noong nakaraan ay gumaling na. Gusto mo bang tingnan ang resulta ng pagaling? Wala akong interes, umalis ka na. Sigs, alis na ako ng mabilis. Si, bukas ng tanghali, magkita tayo para kumain.
Yun, Sensing. Hanggang kailan mo pa ako gagamitin, ha? Lumabas ka. Bakit ako dapat lumabas? Hindi ba't likas lang na pumasok ang asawa sa kwarto ng asawa? At sa totoo lang, dapat tayong dalawa ay magkatabi matulog. Sasabihin ko ulit. Lumabas ka. Bakit ka galit? Sino ang may gawa sa asawa ko? Aalagaan kita, mahal. Ano pa ang sasabihin ko sa'yo? Kahit may nagalit sa akin, wala kang pakialam. Ngayon na, umalis ka sa kwarto ko. Sabi mo hindi ka galit. Galit ka talaga, ano? Itong mga araw, kulang ang oras ko sa'yo kaya malungkot ka. Ikaw, Sige, tingnan mo ako. Alam kong ayaw mong mamatay ako. Kaya huwag kang magsalita ng masasakit. sinabi ko, lumayo ka sa akin. Kung hindi, ipapadala kita sa impyerno. Maging matalino, huwag mo akong guluhin. Ikaw ang unang gumulo sa akin, di ba? Kung hindi mo ako iniligtas, nasa impyerno na ako ngayon. Kaya ang buhay ko ay iniligtas mo. Pananagutan mo ako, Yongsi. Itatrato kita bilang aking buhay para protektahan ka. Hindi kita hahayaang magdusa kahit kaunti, kaya ang puso mo. Dapat tanggapin muna ako, okay? Hindi ako magpapatalo sa'yo. Lalaban ako para sa'yo sa buong mundo. Pinili na kita, ikaw ang magpakailanman kahit sino. Hindi maaaring kunin ka sa akin. Ako ang magiging permanenteng bisita sa puso mo. Baliw. Huwag kang magmadali, susubukan ko muna. Sisi, narinig ko na niligtas mo rin si Ji Chen ng Bai. Kilala mo ang malaking boss na iyon. Bakit hindi mo sinabi agad? Ayusin natin ang pagkikita. Ang mga produkto natin ay maaring ipasok sa Bai Mall. Paano kung hindi ko gusto? Ikaw, Yun naman. Karaniwan, wala kang respeto sa akin, okay lang. Hindi kita pinapansin, pero ang tatay mo, para rin sa negosyo ng kumpanya, ang kumpanyang ito, ay itinatag ng iyong ina. Ngayong may krisis ang kumpanya, hindi ka tutulong. Hindi ba masasaktan ang iyong ina? Nabanggit mo pa ang nanay ko, narito ako para sabihin ito. Ano ang nakuha mo sa nanay ko? Ibabalik mo lahat ng iyon at dagdag pa. Mula nang ipadala mo ako sa probinsya, wala na akong ama. Kaya huwag mong gamitin ang pagiging ama para pilitin ako. Ang posisyon mo bilang chairman ng Yunshai, hindi ito magtatagal. sa iyo lang, isang batang babae. Panaginip lang yan. Akala mo talaga sa'yo ang kumpanyang ito. Kukunin mo lang. Isang probinsyanang babae, tapos maglalakas loob kang magsabi ng ganyan? Tingnan natin lang kung kaya kong kunin ito. Huwag mong isipin na ang pagkamatay ng aking ina. Kayo lang ang nakakaalam. Ang mga ginawa ninyo, papagsisisihan ninyo lahat. Ginoo at ginang yun, hindi ba? May interest ba kayong makipagtulungan sa akin? Sisi, ilang araw na lang, sa ating bahay. Isang party ng kaawan para sa Sheng. Kaya kukuha ako ng espesyal na stylist. Paayusin ka at gawing napakaganda. Ipapaalam ko sa buong mundo na kayong dalawa ay perpektong magkasintahan. Lolo. Mahal. Ano ang pinag-uusapan niyo ng asawa ko, mahal? Isang Sheng. Itay, Isang Sheng. Kumusta na ang paghahanda mo para sa birthday party ngayong weekend? Huwag kang mag-alala, Itay. Ang birthday party ng anak ko, sigurado akong maayos ko ito na maayos. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Sinisisi mo lang naman ang sarili mo dahil inago mo ang lahat. Na dapat akin lang. Linger, tulungan mo akong kunin iyong regalo sa aking studio. At ibigay mo bukas iyon sa akin. Kaarawan ng asawa ko. Kailangan ko talaga siyang bigyan ng regalo, di ba? Walang problema. Nga pala Atsi, yung tungkol sa yung group, kailan ba natin sisimulan ang plano? Pagkatapos ng kaarawan. Ano yun? nasaan ka mahal, miss na kita. Umalis ka. Mahal, huwag mo naman akong ganyan, malulungkot ako. Nasaan ka na? Puntahan na lang kita, pwede ba? May espesyal akong sorpresa para sa'yo. Giniwan Sheng. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Gusto mong subukan kung paano kita hahanapin, aking mahal. Sigurado ka bang pupunta ka mismo? Ipadala mo sa akin ang address, pupunta ako ng mag-isa. May gagawin pa ako, aalis na ako. Sige. Grabe, hindi ko akalain na makapagsasalita ka ng ganyan. Nagiging curious na talaga ako sa asawa mo. Ang saya lang siguro kapag may asawa. Hindi mo talaga maintindihan yan.
Ano ba itong mga sinasabi mo? Sa totoo lang lalong lumalaki ang curiosity ko. Kung sino ba talaga itong asawa mo? At paano kanya nahalina ng ganito? Hindi ka naman yung tipo na madaling mabighani ng kagandahan ang lalaki. Tanyuning, tumahimik ka. Sheng, nagbago ka na talaga. 3 taon kitang tinulungan na lokohin si Kinrong Sheng. Ngayon, pa sa isang babae, sinisigawan mo ako. Sabihin mo ang totoo, talaga bang nagkagusto ka na sa kanya? Ang asawa ko. Siyempre gusto ko. Aw, puro pagmamahalan ang ipinapakita nyo. Pupunta muna ako sa Sire. Hoy, ganda. Anong nagmamadali ka? Sabay tayong kumain. Umalis ka. Mahal. Ako ang gumawa nito, maganda 'di ba? Anong nangyari sa'yo? Baka gusto mong gamutin siya. Paano kung sabihin kong ako ang may gawa nito? Eh di kasalanan mo yan. Huwag mo siyang gamutin. Ang ganda. Sixy, alam ko. May pagdududa at galit ka pa rin sa akin, pero okay lang. Maghihintay ako hanggang sa tuluyan mo akong tanggapin. Ako si Qin Yuansheng. Hindi madaling mangako. Pero kapag nangako ako, habang buhay yon kaya. Huwag kang mag-isip ng pagtakas, maghihintay ako sa'yo. Palagi akong nandito. Hindi ako naging parte ng nakaraan mo, pero ang hinaharap. Kasama mo ako. Sixy. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Gusto ko, anuman ang gusto mong gawin sa hinaharap. Ako ang unang makakaalam, pwede ba? Mag-ingat tayo ngayong gabi, sabi ni MSU. Kung magtutulungan tayo ng maayos, mapapaalis natin ang putang inang yan. Sa pamilya Qin ngayong gabi, tingnan natin kung paano siya magyayabang pagkatapos. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang putang inang yan. Kung maghihiganti sa atin ang putang inang yan, wala tayong pagkakataong lumaban. Bigyan mo siya ng pagkakataon, at kapag wala na siyang suporta ng pamilya Qin, ipapasuka ko sa kanya ang mga shares. At Meng. Manang, ngayong gabi, ako mismo ang mag-ayos sa'yo. Ng pinakamagandang hitsura. Sino ba tong tao na to? Si Atmeng pa mismo ang lumabas, isang sikat na artista sa showbiz. Hindi naman siguro kailangan personal na umaksyon si Atmeng. Ang bata-bata pa ng dalagita na ito. Kaya niyang utusan si Atmeng. Ang galing talaga. Swerte lang dahil sa pamilya Qin. Eh ano naman? Ikaw. Si Yao Ming, huwag mo nang papasukin sa tindahan ito, ang pangit-pangit. Siye. Narinig ninyong lahat, narinig. Ikaw, Yunsi, sinadya mo bang mapahiya ako? Yun kung ayaw mong mapahiya. Mas mabuting tumahimik ka na lang. Palayasin siya, hubarin ang damit ng pangit na babaeng ito. Sayang lang sa kanya. Ano ang gagawin mo? Tigil, huwag kang gagalaw, binili ko ito. Mag-ingat ka, isasagdal kita ng panghaharas. Nasaktan mo ang hipag ko, hindi na ako bibili sa iyo. Mas mabuting magpakabait ka, kung hindi, mas lalo kang mapapahiya. Yun hindi ka pa rin natuto. Maghintay ka sa akin mamayang gabi. Six na, umalis ka na. Mamayang gabi. Ano? May nangyari. Tatay, hanggang ngayon wala pa si Asheng. Siya ang bida ngayong gabi, paang wala siyang pakundangan. Lolo Qin, Tito Qin. Ako si Yunyu, kapatid ni Atsi. Tatay, baka gusto mong umuwi muna at magpahinga. Kapag dumating na si Asheng, papatawag ko kayo. Tito Qin, may mga bagay na sana hindi ko na lang sasabihin. Pero hindi ko kayang itago. Ano iyon? Ganito po, Tito Qin, sa totoo lang. Hindi ko dapat kayo tawagin Tito. Dapat ako talaga ang... Xiao Yu, matagal na ang mga nangyari noon. Bakit pa natin pag-usapan? Baka mapahiya lang ang ate mo sa pamilya Qin. Mommy, ganoon na lang ang ginawa niya sa iyo. Pinagtatakpan mo pa siya. Diretso na lang, sa totoo lang, dapat ako ang magiging manugang niyo. Ang ate ko, nang malaman niyang ikakasal ako sa pamilya Qin. Siya ang pumalit sa akin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Niloko ng at ko si Lolo Qin. Sinabi niyang pinilit namin siyang magpakasal. Wala akong magawa noon.
Ganoon ba? Ito pala ang pamalit na nobya. Ang asawa ni Qin Wansheng para sa Rushing Happiness. Ang ganda-ganda naman. Ate, huwag kang magalit. Para sa ikabubuti mo rin ito. Kung mabunyag ito, nakakahiya talaga. Para sa akin, Sinaktan mo na naman ako. Ninakaw mo na ang kasal ko. Sinaktan mo pa ako. Tama na. Maaming nakatingin. Yunsi, mali ka talaga. Pagkatapos ng piging, bigyan mo kami ng paliwanag, Pamilya Kim. Ay, wala ang asawa. Nang api ka na. Sino tong walang modo? Guard, palayasin to. hawak ko yan, gagalawin mo. Ang kapal mo, hapan mo akong kinukontra. Yunsi, huwag mong isipin na dahil pinapaboran ka ni Asheng, ay pwede ka nang magwala. Sat-sat. Kung gusto mo, gawin mo. Yunsi, wala ka bang respeto sa akin? Ngayon mo lang nalaman, Ikaw, Yunsi, paano ka nagsasalita? Tatay mo yan. ikaw, anong karapatan mo para pagalitan ako? Tingnan mo siya. Yunsi. Huwag mong isipin na dahil napangasawa mo ang isang kin, ay kin ka na. Nilinlang mo kami, totoo yan. Pagkatapos mabunyag ang katotohanan, sinungitan mo ako. Ngayon, papahiwalayin ko kayo. CJ, tawagin mo si Asheng. Hindi mo matawag, di ba? Huwag kang magkunwari. Anong ginawa mo kay Asheng? Anong kalokohan yan? Hindi ba kasama mo si Asheng? Sitsi, tama na. Anong pakialam mo? Paano yan? Tita mo ako. Tita, yung tita na umakyat sa kama ng tatay ko. Nagsisinungaling ka. Umalis ka na. Wala kang karapatan na paalisin ako, Ginoong King. Huwag mong isipin na dahil natatakpan ang ilang bagay ay walang nakakaalam. Kung ako sa'yo, hindi ako magpapapansin dito. Kadiri ka. Kadiri ba? Dapat mas alam mo yan. Ang ginawa mo kay nanay ni Asheng at yung paglalagay mo ng gamot kay Asheng. Kung mabubunyag ang mga to, malalagot ka, di ba? Mababaw at mapagtanim ako. Kapag may nagalit sa akin, baka may magdusa. Ginoong Kin, gusto mo subukan? Yunsi, paano mo kinakausa si Ginoong Kin? Ay, ginungkin pa. Akala mo. Akala mo ba tatay mo si Kin? Kaya ka ganyan kasipsip. Sino ang nang-api sa asawa ko? Ano ba yan? Paano siya nakapunta rito? Honey, okay ka lang? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa susunod. Lahat ng nang-api sa'yo. Hindi ko palalampasin. Tatay, nakita mo kung dumating. Disappointed ka siguro, no? Paano nangyari yon? Tatay, saan ka pupunta, tatay? Saan ka pupunta? Sisi. Okay lang sana kung nag-arte ka sa bahay. Pero sa ganitong importanteng okasyon, ganyan ka? Para bang walang pinag-aralan ang pamilya natin. Alam mo ba kung anong okasyon ito? Kung hindi mo alam, akala ng iba gusto mo maging kabit ng asawa ko ang anak mo. Ganyang klaseng kabit, ayaw ko yan. Sino nung nagsabing gusto kong maging kabit? Hindi ka ba magsasabi ng wala? Ikaw. Kanina pa, gusto mo maging manugang ni Kin. Ano nang gagawin mo? Waiter. 2 bote pa ng alak. Tama na yan. Kunin mo. Huwag na. Birthday mo ngayon, honey. Ito ang regalo ko sa'yo. Happy birthday. Kahit ano nang ibigay ng asawa ko, gusto ko yon. Kin, ito ang espesyal kong regalo para sa'yo. May konting misunderstanding kanina. Huwag mo sanang isipin. Nga, Kin, pamilya tayo. Bakit pa mag-aaway sa maliit na bagay? Ito si Xiao Yu. Espesyal na pinagawa para sa'yo. Magugustuhan mo to sigurado. Nga. Kung gusto talaga ng kuya mo ang regalo ng ate mo, bakit hindi natin buksan at tingnan? Regalo sa akin ng asawa ko, bakit ko ipapakita sa'yo? Kin, kadugo mo naman kami. Hindi kailangang maging masakit ang salita mo. O baka naman ang regalo ni Yunsi
ay hindi karapat dapat ipakita. Kung gusto niyang makita, ipakita mo. Pero may kondisyon ako. Pwede ba tayong magpustahan? Ano nang hindi? Sige, pustahan tayo. Sino ang may mas mahalagang regalo? Sige, ang matalo ay mag-aasa ng aso. CJ, buksan mo na ang iyong regalo. Ito ang nag-isang jet pendant sa buong mundo. Gawa ito ng sikat na designer na si Lan, at ito ang pinakamagaling niyang likha. Noong 6 na taon na ang nakalipas, ang presyo nito ay lampas sa 1 bilyon. Hindi ko akalain na sa araw na ito ay mapalad akong makita ang jet pendant na ito. Impossible yan. Siya ay isang simpleng babae lamang. Paano siya magkakaroon ng napakamahal na regalo? Impossible. Hindi maaring totoo ito. Nakakahiya ang kawalan ng kaalaman. Akala mo ba ay kaya ng kahit sino na gayahin ang gawa ni Lan? Kung hindi mo kayang tanggapin ang pagkatalo, huwag kang sumugal. Akala mo ba ay bulag ang lahat ng narito? Mukhang totoo nga. At saka, ang gawa ni Lan ay hindi kayang gayahin ng ordinaryong tao. Mabuti na lang. Ang laki ng kahihiyan nila. Hintayin natin silang mag-aasal ng aso. Simulan na natin. Anong simulan? Dahil sinabi ninyong totoo, totoo na agad. Beck, paano mo ito patutunayan? Kung lahat naman ay nagsasabing ito ang pinakamagaling na gawa ni Lan, hayaang suriin ito ng isang eksperto. Sige, tawagin natin siya. Pasok. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako. Naku, si Ginoong Q pala. Ang autoridad sa larangan ng pagkilala ng mga antigo. Ginoong Q. Ginoong Q. Narinig ko po na kayo ang nangunguna sa pagkilala ng mga antigo. Maaari po ba kayong tumingin sa bagay na ito? Anong ginagawa mo? Ang regalo sa akin ng aking asawa. Sapat na ang pagtingin niyo ng isang beses. Hayaan ninyong suriin ito ni Ginoong Q. Kung totoo ang jade pendant na ito, hayaan ninyong si Yunyu at Zhao Shufen. Nagumapang palabas ng nakaluhod habang nag-aasa ng aso. Napakagandang bagay. Ang material sa ibabaw ay gawa sa brilyante. Bawat layer at bawat linya ay maingat na ginawa. Hindi ito pek. 6 na taon na ang nakalilipas sa Action House sa M-Country. Isang misteryosong tao ang tumalo at hindi na ito muling nakita. Ngayon, nakita ko na ito ng personal. Tunay na isang obra maestra. Salamat, mahal. Ang regalo mong ito. Sobrang gusto ko talaga. Mabuti naman at nagustuhan mo. Wow, nainggit ako. Gusto ko rin ng ganitong matamis na pag-ibig. Naniniwala na naman ako sa pag-ibig. Gusto ko na ring magmahal. Natalo kayo. Simulan na ninyo ang inyong palabas. Yun si, kahit papaano ay magkakamag-anak tayo. Ngayong gabi. Medyo masakit talaga magsalita ang kapatid mo. Ganun lang talaga ugali niya. Galit ka sa akin, naiintindihan ko. Pero si Xiaoyu, anong kasalanan niya? Nga, Cici, ikaw ang et. Huwag mo na masyadong isipin. Tinuring niyo ba talaga akong pamilya? Kung peke ang jade na ito ngayon, palalampasin niyo ba ako? Kung hindi kayo aalis dito ng gumagapang, papalabasin ko kayo ng nakahiga. Yun si, biro lang ng kapatid mo. Kailangan ba talaga ganyan kaseryoso? Kailangan, Linger, turuan mo sila. Sige, huwag kang magulo, sabi ni Atsi. Kung susunod kayo sa usapan, mas mabuti para sa inyo. Tama na, yun si. Sobra na ito. Halos, huwag mo nang isipin ang mukha ng monghi. Isipin mo na lang ang templo. Sheng, hanggang kailan mo hahayaan ang kalokohan niya? Ang asawa ko. Ano man ang sabihin o gawin niya, sinusuportahan ko. Kahit may mangyari, ako si Kinyuan Sheng. Kakayanin ko, ako pa ba ang kikilos? Ako ang dahilan ng lahat. Pakawalan ang nanay ko ay talagang hari ka ng mga green tea. Ikaw ang may kasalanan nito, kung hindi dahil sa iyo. Sino ang maapektuhan? Sige na, Xiaoyu, huwag na natin silang kausapin. Inanggap namin ang pagkatalo. Asong tumatawag lang naman, aw. Ma. Kinshao, patingin ulit ng binigay sa iyo ng asawa mo. Ayoko. Paborito kong designer si Designer Lan, pakiusap naman. Suel, huminto ka. Simula't simula pa, kayo ang nanggulo. Ang mali nyo, dapat hindi kayo nakipagsabuatan kay Qin Rongzeng. Matagal mo nang hinintay ang araw na ito. Di ba? Mula nang ikasal ka sa pamilya Qin, puro plano ng paghihiganti. Ganoon ba? Kaya maghanda ka. Kukunin ko lahat ng meron ka ngayon. Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa tunay mong ama? Ha? Dapat magpasalamat ka sa akin sa nanating mo.
Salamat sa buong pamilya mo. Ikaw. Kung alam ng nanay mo ang nangyari sa iyo, malamang mabubuwisit siya ng gusto. Huwag mo siyang banggitin, hindi mo siya karapat-dapat. Wala akong pakialam kung aminin mo man o hindi. Ako ang nagbigay sa iyo ng buhay, at ang katotohanan ito ay hindi magbabago kailanman. Ama, karapat-dapat ka ba? Sa loob ng napakaraming taon, pinansin mo ba kung buhay ako o patay? Kung hindi dahil sa pagsusubok mong ipakasal ako bilang kapalit, may isip mo ba na may anak ang babae? Hindi ba buhay ka naman na maayos? Nga, wala kang puso. Maghintay ka lang. Papaniwalain kitang mawala ng lahat. Walang utang na loob. Hindi tama, kakaumpisa pa lang. Bakit ang bilis matapos? Binibini? Sino to? Pwede bang tumingin ka sa daan? Habang naglalakad, Binibini. Ayos ka lang ba? Gusto mong dalhin kita sa ospital? ayos lang ako, hindi na kailangan ng ospital. Pero sa susunod, mag-ingat ka sa paglalakad. Hindi lahat ay kasing bike ko. Nagmamadali ako. Ito ang calling card ko. Pwede mo akong tawagan anumang oras kung may problema. Anong ginagawa mo? CG, tapos na ba ang lahat ng gawain? Yongsi, Bayaw, ipapahatid kita niya pa uwi. Yuning. Ihatid mo ang kapatid ng asawa ko pa uwi. Kailan ka balak umuwi, tol? CG, una na ako. Si Binibini ay kasalukuyang nagpaplano para mabawi ang Yun Corporation at ang tunay niyang pagkatao ay mas misteryoso kaysa sa inakala natin. Mabuti. Karapat-dapat siya sa akin. Na ipagpatuloy mo ang pag-imbestiga. Tungkol sa lahat ng bagay sa kanya, gusto kong malaman ang bawat detalye. Paano natin harapin si Kim Dongsheng? Dahil pinili niyang atakihin ako. Huwag tayong magpakumbaba. Pero Ginoo, gusto mo bang maghanap muna ako ng doktor para sa sugat mo? Malubha kasi ang. Hindi na kailangan. Ang sugat ko, tanging ang asawa ko lang ang makakagamot. Tapos na ang tawag, pagod na tayo sa maghapon, uwi na tayo't magpahinga. Anong nangyari? Bakit ang lungkot mo? Hindi ako malungkot. Mahal, may problema ka ba? Kailangan mong sabihin sa akin. Bitawan mo ako. Ang galing-galing mo sa barong kanina, Ano? Ano ba ang gusto mo? Gusto kong halikan mo ako. CJ, pero kahit anong gawin mo, hindi ako makikialam. Basta tandaan mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Kiniwan Sheng. Gaano mo ba ako kakilala? Pinag-aralan ko pa. Pero hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga, babae ka ngayon. Susunod, gusto kong kalabanin ang pamilya yon. Tutulungan kita. Tandaan mo, babae ka ngayon. Asawa mo ako. Ano ng problema? Dapat tayong magtulungan. Kayang-kaya kong protektahan ka. Okay. Nalaman ko na ang nangyari kagabi. Pasensya na sa hirap na dinanas mo. Lolo, hindi po kayo galit sa akin. Nasira ko ang birthday party ni Isheng. At napahiya pa ang pamilya King. Mga maliliit na bagay lang yun. Kagabi, sobra na talaga ang ginawa nila. Napahiya ka. Noong una, gusto ko talagang magising si Aisheng. Pinakasalan ka para sa swerte, dahil makasarili ako. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sino man ang mang-api sa'yo, ako ang bahala. Nasa labas ang mga tao ni Yongsi, binibili ang mga stocks ng pamilya yon. Tulungan mo siya. Opo, Atsi, ito ang nakolekta kong. Lahat ng stocks ng yun, 15% lahat. Zensing, hindi pa ba naayos ang problema sa supplier? paano maayos? Wala ang pera. Maami na namang nagbibenta ng stocks sa mababang presyo. Kung ganito pa, wawakwak na ang yun. Shufen, baka ibenta na lang natin ang yun? Ang daming problema ng kumpanya. Hindi na talaga kaya. Mas mabuti nang ibenta ngayon at may pera, kaysa sa bandang huli. Wala na tayong matira. Hindi pwede, Zensing. Napakahirap ng pinagdaanan natin. Para makuha ang yun, hindi natin basta-basta ibibigay yan. Alam mo naman ang kalagayan ng kumpanya ngayon. Kung ganito pa, talagang wala na tayong matitira. Pero,
Halos buong buhay mo, dito mo inilaan. Mag-isip tayo ng paraan. Basta, hindi natin ibibigay ang yun sa babaeng yun. Sa tingin ko, baka siya pa ang may kagagawan nito. Walang hiya ang babaeng yon. Ama ka. Hindi natin siya papayagan. Yunsi. May problema ang Yun Group. Shareholder ka. Dapat magtulungan kayong lahat para masolusyonan ang problema. Ibalik mo sa akin ang Yun Corporation, baka sakaling. Pag-isipan kung hayaan kang manatili sa kumpanya o umalis ng disente. Kung patuloy kang magmamatigas, panagutan mo ang kahihinatnan. Nahuli na ba? Boss, tama nga ang hinala mo. Ibinenta ni Yun Zensing ang 5% shares ni Zhao Shufen. At 5% shares ni Yun Yu. Kung marunong lang siyang magnegosyo, hindi sana nalugmok ang Yun Corporation. Sige, nahuli na ang isda, handa na ang lambat. Magsisimula na ang magandang palabas. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ipinagbili mo ang shares naming mag-ina, nang hindi man lang kami sinabihan. Sa akin naman galing ang shares na yan, ibibenta ko kung gusto ko. Kung ayaw mong mawala, mag-invest ka naman sa kumpanya. Sa mahabang panahon, puro gastos lang ang alam mo. Nagambag ka na ba ng kahit piso sa kumpanya? Wala na akong kera. Noong sinabi mong kailangan ng kumpanya, kinuha mo ang 5 milyon, ngayon bihira na akong pumunta sa beauty parlor. Sige na, tigilan mo na yan, umalis ka na at magtrabaho. Naiirita ako sa'yo. Hello Attorney Chen, gusto ko sanang itanong. Kailan dating ang bagong shareholder? Hanggang kailan pa ba tayo maghihintay? Sa unang pagpupulong pa lang, late na agad. Wala talagang respeto sa atin. Totoo, sobrang kapal na mukha. Ano pa ang hinihintay natin? Magpulong na tayo at bumoto na lang. Tama si General yun, wala talagang pakundangan. Ang dami nating naghihintay sa kanya. Mga kasama, tahimik muna. Siguro, magmumungkahi ako. Anong mungkahi mo? Anong ginagawa mo? Lumabas ka, may pulong kami. Kung may sasabihin ka, pagkatapos na ng pulong. Ako ang hinihintay ninyo, hindi mo ba alam? Ayaw mo bang magbitiw sa pwesto? Yun si, binola mo ako. Huwag mong kalimutan, ako ang ama mo. Kailan mo ba ako itinuring na anak? At 30% lang ang hawak mong shares. Hindi ka major shareholder. Sa ganyan lang, gusto mong mabawi ang Yun Corporation. Panaginip lang yan. Tingnan mong mabuti, sino talaga ang pinakamalaking shareholder ng Yun Corporation? Paano ka nagkaroon ng ganyang karaming shares? Ang mundo ay para sa malalakas, kinakain ang mahihina. Yun, Zexing. Akala mo ba makakapwesto ka dyan habang buhay? Paano mo noon nilinlang ang nanay ko para makuha ang shares niya? Naniniwala akong hindi mo kaya nakakalimutan. Yun si, ano ba ang sinasabi mo? Binigay sa akin ng nanay mo ang shares. Akala mo wala akong ebidensya. Kapag ipinakita ko ito, yun, Zexing, habang buhay mo nang, hindi na tataas ang iyong katayuan. Tama na, Sitsi. Patay mo siya. Kung gagawin mo ito, hindi ba't pagtatawanan lang tayo ng lahat? Pamilya tayong lahat. Paano hindi ka mamahalin ng tatay mo? Kung hindi, hindi niya ibibigay sa iyo ang 30% ng shares pagkatapos mong ikasal. Talaga bang ibinigay niya ito sa akin? Huwag kang magsinungaling. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko, galit ka sa amin dahil ipinadala ka sa probinsya noon. Pero ano ang kinalaman ng tatay mo dito? Kung galit ka, sa akin na lang. Ebidensya. Marami ako nito. Sing, hindi na ako makapaghintay. Hanggat nandyan pa ang ate mo, hindi ako maaaring maging opisyal na kasama mo. Malapit na, malubha na ang kanyang sakit. Kapag namatay na siya, akin na ang kumpanya. Maaari na tayong maging panatag. Ang ganda. Ay, hayop ka. Huwag mo akong galawin dyan. Walang hiya. Sabi mo walang nakakaalam. Ano ito? Yun si, napakasama mo. Malayo pa ako sa iyo. Gusto mo talagang mamatay ang ate mo. Ninakaw mo ang pera ng kumpanya, mga 500 milyon siguro. Huwag mong isipin na walang nakakaalam sa ginawa mo. Sapat na ba ang mga ebidensyang ito para aminin mo? Impossible. Iniimbento mo lang ito. Mukhang hindi mo talaga alam ang mali mo. Wala bang nagturo sa iyo na maging tapat? At magkaroon ng lakas ng loob na umamin? Kung takot kang umamin, subukan natin. Sabi mo hindi ka nagnakaw sa kumpanya. Gamitin natin ang AI mo para i-verify ang card na ito.
Tawagan mo dito sa harap ng lahat. Kung mapatunayang sa iyo ang account na ito, ikaw, ay umalis ka agad sa Corp kasama ang anak mo. Masama at lumaya sa pamilya. Tumawag ka. Kaya pala ang daming sira ng accounting sa kumpanya. Mabilis. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Hello, Swiss Bank po ito. Ano po ang may tutulong namin? Ano ba ang gusto mo? Kahit gaano ka kasuklam sa akin, asawa pa rin ako ng tatay mo. Ako ang nanay mo. Di mo ba sinasabing wala akong ebidensya? Narito na ang ebidensya ko, ano? Nagagalit ka na. Ang nanay ko ay ate mo, ang tunay mong kapatid. Mula ngayon ako, si Yongsi, ang magiging bagong chairman ng Yun Group. At magdadala nito sa bagong tagumpay. Narito ang pasalubong ko. Ang AC Group ay magiging partner natin. Sana'y maging masaya ang ating pakikipagtulungan. Siguradong masaya. Ano? Ang AT ba ay kay Kim Yuan-sheng? Naku po, ang AT ay isang malaking internasyonal na kumpanya. Kabilang sa Global 500. Di ko inakalang ang may-ari pala ay si Kim Yuan-sheng. Yaman na tayo. Yun si Boss Yun, ang aming Yun Group. Sa'yo na umaasa. Susunod kami sa'yo, Boss Yun. May pakinabang tayo. Magkatulad kayo ng inyong ina. Ang ating Yun Group masasabing, gawa ng inyong ina. Ngunit pag alis niya, pababa na ang takbo nito. Huwag kang mag-alala, di kita bibigyan. Mabuti. Inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. Yunsi, ano nang ginagawa mo? Yunsi, may sira ka ba? Bakit mo itinatapon ang mga damit at bag ko? Nababaliw ka na ba? Mukha ba akong baliw? Dahil bumalik na ako sa pamilya yon, akin na ang lahat dito. Yunsi, huwag kang magmalabis. Ano na hinihintay mo? Tingnan mo kung paano niya. Tayo inis. Tama na, Yun si. Bumalik ka pat ng gugulo. Nakuha mo na ang gusto mo. Magkakapamilya tayo. Bakit mo ginagawang mahira? Pamilya, di kayo karapat-dapat. Narito ako para ipaalam sa inyo mula ngayon. Akin na ito, si Yongsi. Tara, palayasin sila. Ikaw. Walang utang na loob. Huwag mo kaming pahirapan. Sino ka ba para hangan ako? Huwag mong isipin dahil may kinuwan siyang kang sandalan. Ay magaling ka na. Bastos, isa ka lang asong alaga ng katay ko. Ang yabang mo, yun. Naglakas loob kang pumunta sa kumpanya ko. At saktan ang mga tauhan ko. Ikaw talaga, gago. Naglakas huwag kang malapit sa akin. Sinasaktan kita kasi gusto ko. Kailangan pa bang maghintay ng araw? Paano ka nagkataong ganito? Walang konsensya. Nagkasakit si Papa dahil sa'yo. Alam mo ba? Sabi ng doktor, muntik na siyang mamatay. Eh di ba buhay pa naman? Anong pakialam mo rito? O baka naman, naiinggit ka sa lahat ng nakuha ko, gusto mong bawiin. Ang kumpanya, talagang kay Papa yan. Sa kanya, karapat-dapat ba siya? Bakit hindi siya karapat-dapat? Alam mo ba, kung gaano kahirap pinaghirapan ni Papa ang Yunshi? Anong karapatan mo, pagbalik mo, para atakihin kami? Sa tingin ko lang, wala kayong karapatan. Na magtamasa ng lahat ng pinaghirapan ng nanay ko, yun yun. Huwag kang masyadong magmalaki. Kung hindi lang dahil ang Yunshi ay pinaghirapan ng nanay ko, hindi kita papansinin. Ngayon, malaki ang utang ng Yunshi. Kung hindi ako ang humawak, hindi na tatagal ng isang buwan ang Yunshi. Sa huli, nakaasa ka lang sa lalaki. Kung wala ang pamilya Kin, anong karapatan mo para tumayo dito? Ang asawa ko walang karapatan. Eh ikaw, anong karapatan mo? Bakit ka nandito? Sinusundo kita. Sa susunod, huwag mo nang papasukin ang ganitong klaseng tao sa Yunshi. Anong karapatan mong gawin yan? Ang kumpanya, kay Papa yan. Hindi sa'yo. At buhay pa si Papa. Kahit mamatay man siya, sa akin lang mapupunta ang Yunshi. Tang-i ka ba o ignorante? Ang shares ni Yun Sensing ngayon, hindi umaabot sa 1/10 ng hawak ko. Sa'yo mapupunta. Gising ka pa ba? Itapon mo siya. Sa mata nyo, itong gago lang ang mahalaga, di ba? Papapasukin ko kayong lahat. Maganda ang gawa, di kalidad. Talagang uso ngayon. Pero kahit maganda ang gawa, walang silbi. Ang reputasyon ng Yunshi ngayon, hindi na tulad ng dati. Ilunsad man natin ang bagong koleksyon.
hindi siguradong tatanggapin ng mga tao. Malaki ang lugi ng Yunshi sa jewelry. Sa tingin ko, mas mabuting gamitin ang konserbatibo nating disenyo. Kung hindi, kapag inilunsad, baka hindi maganda ang resulta. Mga kasama, paano kung sabihin kong ang first love ay personal na dinisenyo? Nang nagretiro ng si Melinka, Ano? Boss yun, hindi mo kami niloloko? Matagal nang nagretiro si Melinka. Ang tagal na niyang walang bagong koleksyon. Paano niya ito naibigay sa atin ang disenyo? sa tingin mo may oras ako para lokohin kayo? Kaysa pagdudahan ako, maniwala ka na lang. Pagkatapos ng lahat, pumunta ako sa Yunshi. Para iligtas kayo. Nakakaasar. Lahat ito ay plano ng mabuting anak mo. Gayon ang mga shareholder ng kumpanya. Lahat sila nakikinig sa kanya. Hindi na posible na mabawi mo ang Yunshi. Ikaw, dito ka na lang dapat. Kawawa naman ako, ang dami kong ginawa para sa'yo. Ano ba ang nakuha ko? Ang pre-sale launch ng First Love ay kasalukuyang nagpapatuloy. Susunod, makakapanayam namin ang dalawang babae. Sino ba siya? Si Sister Meng mismo ang umaksyon. Nga, hindi ko inaasahan na ang produkto ng Yunshi ay magiging ganito kaganda. Sa pagkakataong ito, ang Yunshi Ay talagang nagbigay sa amin ng malaking kumpiyansa. Boss, sumabog ang ating mga order. Ang stocks ng Yunshi ay patuloy na tumataas ng diretso. Habang pinapanood ang patuloy na pagtaas ng datos, ang mga shareholder ay sobrang saya. Sabihin mo, Nakahanap ako ng ilang bagay. sabihin mo. Dati naming iniisip na ang lalaking iyon ay kapatid ni Yumengru. Ay si Boskin pala. At ang anak sa labas ni Yumengru. Kaya pala gusto akong saktan ni Qin Rongzhen. Para umakyat ang anak niyang sa labas. Ah, Jai. Kung gusto niyang mamatay, tulungan natin siya. Sage. Natuklasan din na, noong ipinadala sa probinsya ang binibini. Ang matandang lalaki sa katabing bahay ay si Iyashiba pala, ang sikat na doktor. Ang kaalaman sa medisina ng binibini ay mula sa kanya. Kaya, ang binibini ay hindi talaga ang direktang estudyante ni Yonshiju, kundi si Yonshiju mismo ang binibini. Ano? Na-miss mo ba ako? Tinatanong kita, na-miss mo ba ako? Na pala. Bukas, gusto mo bang lumabas tayo? Saan? Huwag mo nang isipin, ayusin ko lahat. Matagal na tayong magkasama, hindi pa tayo nakakapaglibreng magkasama. Sister C. Bakit saan man ako pumunta, may nakakaabala sa akin at sa asawa ko? Hindi ba't ito si Boss Yunsion? Ano? Alam mo na naging influencer ako, dumating ka para sumipsip ng liwanag. Mula nang paalisin mo sa kumpanya ang Yunin na ito, nagsimula na siyang magtayo ng sariling negosyo. Nakipag-ugnayan pa sa pamilya Aoyang, naging influencer. Malas? Tara na. Nakikinabang ka sa akin tapos aalis ka na lang. Alam mo lang na nagre-rent kami dito para mag-shoot. Kaya ka pumunta rito para makisakay sa init ko, di ba? resort ito. Limitado ang budget namin sa renta. Kaya dito lang kami sa area na ito. Baka naman, hindi naman tayo ang pinuntahan nila. Halatang halata na ang pakay, paalisin mo na sila. Darating si Aoyang Lu mamaya. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magyayabang. Siya yung may kasunduang pakakasalan si Qin Xiao. Si Aoyang Lu. Siya ngayon. Maganda si Aoyang Lu, mayaman ang pamilya. At magaling pa. Kung hindi nagkasakit si Qin Xiao. Asawa na sana ni Qin si Aoyang Lu. Wala siyang pagkakataon. Ahik kanino, hinding-hindi sayo. Ano, simula nang paalisin ka ni Ate Tsi sa bahay. Nagpakadalubhasa ka na ba bilang hamak na influencer? Paalisin mo na siya. Ikaw, humawak ka sa akin. Akala mo ba basta-basta mo na lang ako matutulak? Ano bang pinanghahawakan mo? Ay, akala ko sino. Siya pala yung sikat na. Emma Reskin, anong nangyari? Bakit? Sa inyo ba ang resort na ito? Bawal bang pumunta ang iba? At, ano ang ginagawa mo? Bakit hinahawakan mo ang tao ko? Kung may nagawa sa'yo ang tao ko, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko tatanggapin ang paumanhin mo. Bilang public figure, iniisip ko lang ang kaligtasan ko. Kahit anong gawin nyo, hindi tama ang manakit. Hindi naman ito unang beses na sinaktan kita. Bakit ngayon ka lang nagreklamo? Putang ina mo. Ano ang ginagawa mo? Alam mo ba na kung mananakit ka sa publiko, pwedeng kung ay demanda ka? Ay demanda mo ako. Si Aoyang Lu yan. Ikaw lang. Na-video ko na lahat ng ginawa mo kanina. Inayos ko na ang ebidensya at tumawag na ako ng pulis. Ako ang abogado ni Miss Yun ngayon. Susundan ko ang kasong ito hanggang matapos, Manager Lee. Siya yon. Nanakit siya dito sa resort.
Hindi ka welcome rito. Umalis ka na sa villa ngayon din. May karapatan ka bang paalisin ako? Bayaw, dumating ka na. May nagpapaalis kay Atsi. Sino nang may lakas ng loob? May mga tao talagang makapal ang mukha. Kahit paalisin ay ayaw umalis. Pero mas mabuti, magpapa-forensic examination kami para makasuhan siya ng physical injury. Sige, may oras ako ngayon. Samahan kita. Asawa, sila ba ang nambubuli sa'yo? Tinawag mo pa siyang asawa. Paano mo nagawa yon? Kung hindi na ako tatawaging asawa, ikaw ba ang tatawagin niya? Nandito ako. Sino pa ang hindi alam na ako ang kanyang may bahay? Kini Wansheng, ganito mo ba kamahal ang babaeng ito? Asawa ko siya, syempre mahal ko siya. At isa pa, ang asawa ko lang ang pwedeng tumawag sa pangalan ko. Huwag mo na akong tatawagin sa susunod. Kahit anong gawin ng asawa ko, ako ang sasalo. Nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya noon? Kasaya hanggang sa nagsabuatan ka ni Yu Mengbru. Sa kumpanya ko. At ninakaw ang mga lihim para kay Kim Rongzeng, di ba? Huwag mong isipin na walang nakakaalam sa mga ginawa mo noon. Hindi pa kita hinahabol. Dahil gusto kitang bigyan ng ilang araw pa, pero itong bagay na ito, hindi ko palalampasin. Binibining Aoyang, nahuli na namin. Ang ebidensya na binayaran mo ang testigo para magsinungaling. At iligal na nagmanipula ng opinyon ng publiko para hadlangan ang hustisya. Sumama ka sa amin, binibining Yunyu. Nahuli na namin ang koneksyon mo sa isang kaso. Ng pagbibenta ng peking produkto sa live stream. Sumama ka sa amin. Ang AC Company talaga walang kapantay sa buong mundo bilang pinakamalakas na entertainment company. Mabagsik ang pamamaraan, mabilis ang pagkilos. So, asawa, pinupuri mo ako. Sige, hindi na kita istorbo sa inyong dalawa. Sa susunod, kapag nag-date kayo, iwasan ko na lang, okay? Sa hinaharap, lumayo ka sa asawa ko. May karelasyon ka na. Sumama ka na lang kay Tanyuning mo. Bayaw, wala akong koneksyon. Titan Yuning, kahit kusing. Dahil wala kang koneksyon, pwede pa ring magkaroon, gets mo ba? Sa tingin ko, okay naman si Tanyuning. Hindi siya ang tipo ko. At hindi rin ako mahilig sa tsa. Sa itsura mong yan, patag na parang paliparan, sino ang magkakagusto sa'yo? Kahit patag ang dibdib ko, hindi mo pa rin ako makukuha. Pagod ka na ba? Magpahinga muna tayo. Nasaan si Linger? Siya. Naglalaro siya sa labas kasama ni Tanyuning. Kanina ko pa sila nakikita magkayakap. Ang bilis naman. Kung magiging sila ni Linger, tiyak na hindi siya mapapahamak. May oras ka pa para mag-alala sa iba. Bakit naman ibang tao? Si Linger na tinatawag akong kuya. Siyempre hindi siya ibang tao. Hindi ako naniniwala kay Tanyuning. Pero naniniwala ako sa'yo. Kung sabi mo, okay. Nga pala, kung ganun tayo na lang maglaro. Bigyan natin sila ng space para mag-date. Totoo ba yon? Sa tingin mo nagbibiro ako? Kung siya talaga si Melinka, paano na ang Kin Group sa jewelry? Paano kami makakataas ng ulo? Ngayon pa lang, walang market ang mga produkto namin. Imposibleng mali ito. Ako mismo nakakita ng sketches. Hanapan mo ng paan para matanong siya. Sage, Miss you, may time ka para magkape. matagal ka ng kasal sa Kin family. Hindi pa kita na ililibre. Kung gusto mo, mag-dinner tayo ngayong gabi. Nagpa-reserve na ako. Kung dinner lang, wag na. Uwi ako para kumain kasama ang asawa ko. Sandali. May sasabihin talaga ako sa'yo. Tsitsi, yung bagong First Love collection ng Yuns. Gawa ni Melinka, totoo ba? Bumagsak kasi ang sales ng Kin Jewelry, kaya gusto ko sanang ipakilala mo ako. Gusto rin naming magpa-design kay Melinka. Hindi ko siya kilala. Hindi mo kilala, paano naging gawa niya? Kung mahirap, address na lang. Ako na ang hahanap sa kanya. Kung yan lang ang pakay mo. Wala akong alam. May gagawin pa ako, aalis na ako. Huwag kang aalis. Wala ka bang pakialam sa Kin? Teka, hindi ka ba papasok? Palagi akong pumapasok. Gusto kong makasama ang misis ko. Bukod pa, mas importante ang misis kaysa trabaho. Teka, Boss yun, may problema. Yung supplier natin. Bigla na lang nagsabing kulang ang materyales. Hindi na sila makakapag-supply. may bagong supplier na ba? Hinahanap pa, pero pa ang may. Kumukontra talaga sa Yuns.
Kaninang umaga, may nagsabi na kulang ang materyales. May kumilos sa likod ng mga eksena para labanan ang Yun family. Hanap ka muna ng bagong supplier. Ako na bahala sa iba. Si Yu Mengru ang maaaring nasa likod nito. Ano ba ang gusto niya? Ako na ang bahala. Hindi siya kalaban ko. Marami ka ring problema sa kumpanya ngayon, di ba? Nandyan si Kim Rongzeng sa opisina. Siguradong pinahihirapan ka niya. Kaya ko yan, asawa ko. Pero, ang galing-galing ng asawa ko, sino ba ang makakalaban sa'yo? Pero kung may mga hasman sa'yo, ibubuwis niya ang buhay niya. Naembaras ako ni Yu Mengru. Hindi siya titigil ng basta-basta. Maghanap siya ng pagkakataong maghiganti. Tandaan mo, kahit bumagsak ang langit, nandito ako para sa'yo. Panahon na para kay Yu Mengru. Ipakita natin ang galing natin, gawin ng maayos. Opo, mag-issue ako ng ban agad. Gagamitin mo ako para sa iyong walang kwentang anak sa labas, di ba? Tingnan natin kung kaya mo. Mula ngayon, ititigil ang lahat ng iyong engagements. Umuwi ka muna, hintayin natin humupa ang alitan. Hala, si At Mengru ba ito? Bakit ka naban agad? Wala kang pakialam. Bruha. Yun si, ikaw ito. Hindi kita palalampasin. Palabasin mo si Yunsi. Paumanhin, kailangan ng appointment para makita ang aming presidente. Ang yabang naman, presidente. Ninakaw mo ang posisyon sa iyong ama. Hindi ka ba natatakot masugatan? Huwag kang mag-alala, Miss Yu. Matatag ang aming presidente. Maliit na assistant lang, nangahas kang sumagot sa akin. Ako ang kanyang, dito sa opisina, trabaho lang ang pag-usapan. Kung personal na usapan, kausapin mo siya sa bahay. Paumanhin, may trabaho ako. Umalis ka na. Sino ka ba para paalisin ako? Huwag mong isipin na pwede kang magwala dito. Bruha, sino ka para punahin ako? Tingnan mo ang sarili mo. Nangahas ka pang manakit sa akin. Miss Yu, ano ang ginagawa mo? Nangahas kang hawakan ang tao ko. Baka nakalimutan mo ang kahapon, Miss Yu. Ngayon ka pa nagpaparamdam. Isa lang siyang aso mo. Bakit hindi ko siya pwedeng saktan? Kung mananakit ka, alamin mo muna kung kanino siya. Ayos, nakuha mo ang atensyon ko. Huwag kang makunwari dito. Kaya pala kahapon, ang tapang mo. May backup ka pala. Huwag kang masyadong mayabang. Kaya pala sa loob ng ilang taon, hindi ka pa rin nakakapasok sa pamilya Kim. Sa ganyang talino mo, kahit 10 taon pa, mahirap kang gawing legal. Ganito, tawagin mo akong Lola. Baka may maipayo ako sa'yo. Ew, karapat dapat ka ba? Magsorry ka na sa akin. Kung hindi, magsisisi ka. Narinig ko. May problema ang supply chain niyo. Ang galing talaga ni MSU. Kanino ka naman umakyat ng kama ngayon? Yunsi, ano bang problema mo? Di mo karapat-dapat umupo sa upuan ko. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero di mo karapat-dapat. Itapon siya sa labas. Sa susunod, kung sino man magpapapasok ng ganyang aso, alis agad. Yunsi, hindi kita palalampasin. Yunsi. Etsy. Pirmahan niyo po itong dokumento. Ipainit muna natin. Ikalat ang balita. Sa susunod na quarter, ilalabas ng Yunshi Group ang Malalim na Pag-ibig Jewelry Series. Makikipag-collaborate tayo sa sikat na jade carving master na si Yuni. Wow, totoo. Siguradong masikat ito kaysa sa unang pag-ibig. At tingnan nyo, nasa trending na naman ang Yunshi natin. Woo, yung Yun na kilala ko? Babalik na siya? Ang galing talaga ng Yunshi Group. Unang pag-ibig, ngayon malalim na pag-ibig, ang galing nila. Ganun na ba kagaling ang chairman ng Yunshi ngayon? Ayan niyang kunin ang ganoong kasikat na tao. Bisa sa datos, ang paglabas ng Malalim na Pag-ibig. Siguradong itataas pa nito ang Yunshi natin. Nga pala, kumusta na si Yun Sensing? Nalinis na ba ang lahat ng basura sa kumpanya? Huwag kayong mag-alala, Atitsi, naayos ko na ang lahat. Mabuti, huwag na masyadong pagaksayahan ng oras. Ang mga basura sa pamilyang yun. Oy, ang yabang mo naman. Kailangan pang magpa-appointment para makita ka. Mukhang puro kain lang ang security dito. Nakapasok ka pa rin, kailangan ko na namang magpalit. Akala mo ba mapipigilan niya ako? Narito ako ngayon, para pag-usapan ang importante. Hindi ba't naghahanap kayo ng endorser? Libre kitang pagiging endorser. Kondisyon, makipagkita ka kay Melinda para sa akin. Bakit mo naiisip na papayag ako? Dahil sa mga koneksyon at kasikatan ko ngayon. Maraming gustong kumuha sa akin.
pero di nila ako makuha. Ano pa bang problema mo? Maraming kumukuha sa'yo. Ang kasikatan mo ngayon. Dapat bumaba na yon, di ba? Mga proyekto ng kumpanya mo, iba na ang gumagawa, no? Huwag mong isipin na si Kim Yuansheng ang sumusuporta sa'yo. Anong kaya ng lalaking tulog ng ilang taon? Payo ko, tanggapin mo na ang katotohanan. Asawa ko ang pinagsisismisan mo. Ikaw, kabit na ng agaw, nagpapasikat pa sa harap ko. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Gusto mong maging endorser ng Yun Corporation? Di ka karapat-dapat. Gustong-gusto makita si Melinda. Bakit di ka humingi ng tulong sa kabit mo? Ibig sabihin, lalabanan mo na ako ng tuluyan? Sa tingin mo, takot akong kalabanin ka? O masyado kang feeling importante? Sasabihin ko sa'yo ang asawa ko kahit anong mangyari. Di mo karapatang husgahan. Makipagkita kay Melinda? Hindi pwede. Maging endorser ng Yun Corporation. Di ka pa karapat-dapat. Huwag kang magpakapal. Akala mo, dahil umangat ang Yun Corporation, magaling ka na. Tama, ang tagumpay ng Yun Corporation ngayon, ako ang dahilan. Sinasabi ko to dahil kaya ko. Ngayon, usapin natin ang tungkol sa atin. Sa buong mundo, walang may karapatang magsalita ng masama sa asawa ko. Dahil lang dyan, papagapangin kita palabas dito. At wala ka ng trabahong makukuha. Huwag mo akong takutin. Anong kaya mo? Nakadepende ka lang kay Kim Yuansheng, di ba? Akala mo, talagang takot ako sa'yo. Ipaparamdam ko sa'yo ang takot. Tawagin ang mga gwardiya. Anong gagawin mo? Ano? Natatakot ka na ngayon? Anong takot? Takot ba akong kainin mo ako? Di kita kakainin, nakakadiri ka. Anong sinabi ko dati? Huwag papasukin ang babaeng ito. Sa Yun Corporation. Kahit aso, kayang bantayan. Pero di mo bantayan ang isang babae. Sinong tinatawag mong aso? Ilabas siya. Kayo. Bitawan niyo ako. Bitawan. Yun si, di kita patatawarin. Putang ina mo, makukuha ko ang lahat ng sa akin. Maghintay ka. Balita, si Yumengru, kabit na ng agaw. Pumatay sa unang asawa, lumabas ang 18 taong gulang na anak sa labas. Kapag humupa na ang alitan, wala nang problema. Sino pa ang mag-aalala nito? At saka, maraming balita sa showbiz ngayon. Bakit ako pa ang pinagtutuunan? Hindi mo pa ba maintindihan? Hindi mo ba alam kung sino ang inaway mo? Malinaw na ikaw ang target nito, pati na rin noong nakaraan. Hindi ka nila pinatay. Dapat magpasalamat ka na lang. Pero ikaw, inaway mo pa sila. Ngayon, wala na akong magagawa. Itatago ka na ng kumpanya. Huwag mo na akong tatawagan. Hoy, teka. Anong, Zheng? Ang kapal mo na mukha, tumawag ka pa sa akin. Ang laki ng gulo mong ginawa. Wala ka bang utak? Ayusin mo agad ang problema sa internet. Ayoko ng dagdag na gulo ngayon. Hindi ko inakalang ganun kalakas ang koneksyon niya. Gusto ko lang sana na ipakilala niya ako kay Milinka. Zheng, wala na talaga akong mapupuntahan. Tulungan mo naman ako. Paano kita matutulungan? Hirap na rin ako. Eka, kanino mo sinabi kanina? Kay Yonsi. Hindi ba't sinabi mo sa akin na pinaghihinalaan mo siyang si Milinka? Kaya pinuntahan ko siya. Nagmamalaki pa siya, sabi niya. Hindi siya takot sa iyo. Hindi ka pa natutulog. Naghihintay ako sa iyo. Ang dami mong ginagawa nitong mga araw. Ang tagal mong umuwi. Kahit gaano ako kabusi kapag nakikita kita pag-uwi. Bumubuhay kagad ang pakiramdam ko. Na pala, ikaw ba ang gumawa ng problema kay Yumengru? Pinatawag ko na siya noong nakaraan. Pero hindi pa siya tumigil sa paggulo sa akin. Sige, huwag na natin siyang pansinin. Na, mahal, tanong ko lang. Ano ba ang dapat kong tawag sa'yo? Yun Shiju. O miiling ka? O, Lan, Alam mo na, ang laki ng ginawa ng lolo ko. Binigyan niya ako ng asawang maraming pagkatao. Gusto na gusto kita. Na pala, hindi pa tayo nagkakaroon ng magandang kasal. Kapag tapos na ang mga gawain, magpakasal tayo ulit. Sige, pagod na ako. Matulog muna ako. Maliligo muna ako. Kiniwan siyang tawag. Sagutin mo. Hoy, Mrs. Bayan, sabihin mo agad kay Binata, inatake sa puso ang amo. Ulit na inatek. Anong nangyari? Ngayon, pumunta sina Ginong Hui at binigyan niyo sa lumang bahay. Pinilit nila ang matanda na ilipat sa kanila ang kanyang mga shares. Nagalit ang amo, nag-away sila ni Ginoong Hui, tapos, Alam ko na. Mahal, Inatake sa puso ang lolo ni Kim Yuansheng. Nasa ospital, isinasagip. Pumunta na tayo. Tara.
Delikado ang operasyon ng pasyente. Kailangan pirmahan ang consent form. Ano ibig sabihin noon? Naoperahan na sa puso ang pasyente dati. May kaunting panganib, kaya kailangan ng pirma. Hindi ako pipirma. Grabe na ang kalagayan. Kung may mangyari sa operasyong tablet, sino ang mananagot? Maliban kung si Yun Shiju ang darating, wala akong tiwala sa iba. Kung ayaw ninyong pumirma, wala akong magagawa kundi ilipat ang pasyente sa ICU. Ano? Bakit mo ko tinititigan? Wala akong kinalaman dito. Hayop ka. Hinampas mo pa ako? Wala kang respeto. Mabuti nga yon. Kung may mangyari sa lolo ko ngayon, hindi kita palalampasin. Akala mo ba wala akong ebidensya? Sa mga maruruming ginawa mo, Asheng, tingnan mo muna ang lolo. Puta ka, ako. Mukhang hindi ka talaga takot mamatay. Alam mo ba kung sino ang ayaw ko? Kung may mangyari sa matanda ngayon, Pagsisisihan mo to. Ikaw. Yun si, hindi mo dapat nakialaman ang pamilya Kim. Hinampas mo ang babae ko? alam mo ba ang respeto sa nakatatanda? ano ba siya? Nakikialam sa pagsasama ng iba. Pumalit bilang kabit. Para sa Kin, wala siyang kwenta. Kin Rongseng, mukhang hindi ka pa rin tumitigil. Akala mo ba kapag pinilit mo ang lolo? Magiging sa iyo na ang pamilya Kin. Asheng, ako ang ama mo. Pababayaan mo lang siyang magsalita sa kinang ganito? Ikaw ang una nang walang respeto sa kanya. Isang beses ko lang sasabihin. Si Yun Si, ang asawa ko. Nagrebelde ka? Ginampanan mo ba ang tungkulin mo bilang ama? Sabi nga nila, kahit mabangis na hayop, di kinain ng anak. Isip-isipin mo ang mga ginawa mo sa akin nitong mga nakaraang taon. Ikaw. Sadyang pinlano mo ang pag-asawa sa pamilya Kim. Palang mag-away-away kami? Simula pa lang, ayaw ko ng pakasalan mo si Asheng. Tulad mong walang modo. Umaasa ka lang sa pagtatanggol ni Asheng habang buhay. Ngayong nagising na si Isheng. Nasira ang plano mo, desperado ka na? Anong klaseng tao ka? Asheng, hayaan mong ganitong babae. Ang humiya sa akin, ama mo ako. Sa mga taong nakaratay ka sa ospital, sinigurado kong maalagaan ka. Hindi ko hinihingi ang pasasalamat mo. Pero, hindi mo dapat pinapayagang atakihin ako ng isang dayuhan. Makakapangako ka ba walang kinalaman ang kanyang sakit sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na sa iyo, dapat itago mo ang mga bakas. Pero hindi mo pinakinggan, nakakainis ka talaga. Kapag nainis ako, magdudusa ka. Anong balak mo? Dapat mong malaman, nahihirapan si Asheng sa ginagawa mo. Asheng, Para sa ikabubuti mo lang ito ng ama mo. Kahit ano pa man. Hindi dapat ganyan kung makipag-usap si Yun Si sa'yo. Kaya pala ikaw ang kinuha ni Kin Rongseng bilang kerida. Hindi naman maganda, magaling lang magpasa ng sisi. Kung sabi ninyo hindi ako tunay na Kin, ayusin natin ito ng malinaw. Huwag ninyong isiping hindi ko alam. Ang mga panlilin lang ninyo sa likuran. Ang paghadlang sa Yuns, alam mo ba? Na pwede kitang ipakulong habang buhay. Sheng, pakinggan mo ang sinasabi niya. Ang ganitong malangmutong babae, hindi karapat-dapat sa pamilya Kin. Ayaw kong ulitin pa. Sheng, para sa babaeng ito. Hiwalayan mo na ba talaga ang iyong ama? Yan naman ang gusto ninyo, patayin ako. Para ang anak ninyong labas. Ang magmana ng lahat sa pamilya Kin, di ba? Tayang-taya tayo ngayon. Sa loob ng 5 minuto, ang stocks ng Beast Group sa kamay ni Kin Rongseng. Ay magsisimulang bumagsak. ikaw. Yung Master Kim, malaking problema sa L Group. Itutuloy pa ba ang ating plano? Siyempre itutuloy. Kung gusto ng asawa kong maglaro, hayaan natin mag-enjoy siya ng lubusan. I short sell lahat ng stocks ng Big Group. Sage. President Kim, bumagsak ang stocks ng kumpanya natin. Kung tuloy-tuloy pa ang pagbaba ng presyo, malulugi na ang kumpanya. Ano? Yun si. Sino ka ba talaga? Paano mo nagagawa na manipulahin ang stock price? Alam mo ba na delikado ang ginagawa mo? Parang naglalaro ka ng apoy. Kung magmamakaawa ka sa akin ngayon, baka pag-isipan ko pang palampasin ka. Kung hindi, mawawalan ka ng lahat. Ikaw. Sa simula, ayaw ko sana makialam sa usapin ninyong dalawa. Pero yung kayabangan ninyong dalawa, nakakainis talaga. Masasaktan ka ba kung gagawin ko ito? Hindi. Ikaw, sirain mo ang Big Group. Ako, bibili ako ng mababang presyo. Kahit sarili mong anak, hindi mo pinapatawad? Tao ka pa ba? Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ako ang kanyang ama. Paano ko magagawang saktan ang sarili kong anak? Ikaw ang problema.
Simula nang dumating ka sa pamilya Kin, ang dami mong ginulong problema. Ngayon, pinag-away mo pa kami ng anak ko. Marumi ka na, kailangan mo pa bang siraan? Dahil sa'yo, nagpakamatay ang nanay ni Asheng. Ngayon, sinaktan mo rin si Asheng. Ano ang pinagkaiba mo sa hayop? Qin Rongzeng. Ngayon, nawalan ka ng lahat. Sayang ang mga taon mong pinaghirapan, di ba? Sana hindi ka nalang sama. Ikaw, Ano nangyari, Doktor? Qin Rongzeng, hindi na siya angkop na maging chairman ng Qin Corporation. Baka, ikaw na ang humawak. Ito ang pinaghirapan ni Lolo. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ito ni Qin Rongzeng. Sige, susundin kita. Lolo. Magpahinga ka lang. Ako na ang bahala sa kumpanya. ngayon ipinahahayag ko lahat ng aking shares. Ililipat sa pangalan ni Qin Yuansheng. Mula ngayon, siya ang mamamahala sa lahat ng negosyo. Hindi ako sang-ayon. Hindi ka ba sang-ayon sa desisyon ko? Attorney Song. Salamat, Sej, Lolo. Ma'am, hindi maganda ang balita. Pumunta si Ginong Qin sa ospital at nagwala. Nahimatay uli si Lolo dahil hindi kinaya ng katawan. Ano? Linger, sabihin mo kay Aoyang na dalhin agad ang kanyang team. Hindi na pwedeng patagalin pa ang operasyon ni Lolo. Kung patagalin pa, lalong mahihirapan ang operasyon. Gaano kalaki ang sansa mo? 40% na lang ang natitira. Pero kung si Yun Shiju ang mag-operasyon, 70% ang sansa ng tagumpay. Kaya nga, bilisan mo ang pag-contact kay Yun Shiju. Maliban kung siya ang paparito, hindi ako papayag sa operasyon. Pero Qin, Sej na. Kaya ayaw mong paoperahan si Lolo. Hindi na kaya ng katawan ni Lolo ang ganito. Paano kung mabigo ang operasyon? Tanging si Yun Shiju lang ang gusto mong mag-opera, di ba? Tama. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko. Bukas, personal na pupunta si Yun Shiju. Para suriin si Lolo. Nakatulog ako. Bakit dito sa sofa ako nakatulog? Madali kang magkakasakit nito, alam mo ba? Kakauwi mo lang. May problema sa kumpanya, internal na usapin. Mas malala kaysa sa inaasahan ko. Mahirap ito. May magagawa ba ako? Wala, kaya ko to, matulog ka na. Maliligo muna ako. Sagutin ko lang ang tawag. Etsy, mukhang umuwi si Aoyang kahapon, alas 11. Pupunta siya sa ospital para hanapin ka. CJ, Madam, may masamang balita mula sa ospital. Biglang sumumpong si Lolo. Nasa operating room na siya. ano? Gaano pa katagal? Mga kalahating oras. Sige, maghintay ako sa ospital. Markin, hindi naman sa ayaw naming gawin. Hindi pa namin nakikita si Yun Shiju. Ano ba ang ginagawa ninyo? Hanggang ngayon, wala pa rin si Yun Shiju. Kung may mangyari sa tatay ko, isasara ko ang ospital na ito. Qin Rongzeng, malayo pa lang naririnig na kita. Nag-aalala ka ba talaga? O natatakot ka lang na operahan si Lolo? Anong pakialam mo? Kailan ko sinabing? Ayaw kong paoperahan si Lolo? Tatay ko ang nasa loob. Hindi na kaya ng katawan niya ang ganito. Hinahanap ko ang pinakamagaling para mag-opera. Hindi siya mahirapan. Anong problema doon? Huwag kang mag-alala, darating si Yun Shiju. Personal na mag-opera sa Lolo. Sino ka ba? Akala mo makakahanap ka lang? Maghanda ka na. Darating na ang mga tao ni Yun Shiju. Ano pang hinihintay mo? Sige na. Wala tayong karapatang mag-opera sa kanya. Sinong nagsabing wala? Hindi ba yan ang direktor? Pasok na tayo agad. Maghanda ng mga kailangan sa operasyon. Ihahanda na ang pasyente para sa operasyon. Sage, Miss Yun, pwede ka nang pumasok at maghanda. Sinabi ko na. Si Yun Shiju mismo ang mag-opera sa Lolo. Kamusta? Mabilis ang sampal, di ba? Usapang pera. Dahan-dahan nating pag-uusapan yan. Director, paano pumasok si Yunsi sa operating room? Anong alam niya? Kung may mangyari man sa tatay ko, ayo ba ang mananagot? Hindi pa ba alam ni Markin?
Si Miss Yun pala si Yun Shiju. Ngayon, siya mismo ang mag-opera kay Lolo Kin. Magiging matagumpay ang operasyon, kaya huwag mag-alala. Mahal, kamusta na? Huwag kang mag-alala, okay lang si Lolo. Matagumpay ang operasyon. Kailangan lang magpahinga ng maayos. Pagod ka na, uwi na tayo. Sisi, napakasuwerte ni Asheng. Na ikaw ang napangasawa niya. Akala ko dati. Gumising si Asheng dahil sa swerte ng kasal. Pero ikaw pala ang dahilan. Lolo, malakas pa naman ang pangangatawan mo. Magpahinga ka muna ngayong mga araw na ito. Kasalanan ko. Hindi magandang pagpapalaki sa anak. Lolo, may mga bagay na hindi dapat sabihin. Pero ayoko nang itago ang saloobin. Sana huwag kang magalit sa sasabihin ko. Si Qin Rongzeng ngayon. Sobra na talaga ang ginawa niya. Pinagalitan ko na siya. Lolo, ingatan mo ang sarili mo ngayong mga araw na ito. Titiyakin kong si Qin Rongzhen ay wala nang matatayuan. MR Kin, may problema. Hindi maaprobar ang pinagkakatiwalaang pondo. Nasa krisis sa pera ang kumpanya natin. Hindi na mababayaran ang sahod. Maraming empleyado. Nagreklamo na sa labor office. 6 na. Schedule nyo ako kay MR Huo. 3 araw, sa Ihezhey. Tingnan natin kung sino ang may ganitong kapal na mukha. Paulit-ulit na binabastos ang aking pangalan. Ginoong Kim, ikaw ay pinaghihinalaang nakasala ng malaking tax evasion, graft and corruption, illegal fundraising. Sumama ka sa amin ngayon para sa investigasyon. May ebidensya kami na ikaw ay sangkot sa attempted murder. Sumama ka sa amin para tumulong sa investigasyon. Kayo. Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Basta lumabag ka sa batas. Dapat kang parusahan. Tatay, hindi ba't ikaw ang may kasalanan nito? Anong balak mo? Ano sa palagay mo? Yun si. Hindi totoo ang iniisip mo. Lahat ng ginawa ko, para sa pamilya Kin. Lahat, para kay Asheng. Kaya, ang ama ay nagbigay ng droga sa anak, inagaw ang kumpanya ng anak. Huwag kang magpanggap dito. Ako ang nagplano pa sa sarili ko. Ano ba? Bukod sa buhay, ano pa ang ibinigay mo sa akin? Para umangat. Ay mapaisalima. Huwag kang magsalita nang walang ebidensya. Sa palagay mo ba kung wala akong ebidensya? Tatayo ako rito para akusahan ka? Gago. Mukhang hindi ka talaga matututo hanggat hindi mo nakikita ang kabao. Nagtataka ka kung may ebidensya ako. Ipapakita ko sa iyo, pero huwag kang magsisisi. Qin Rongzeng, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mo ito. Ito ang record ng ipinagbabawal na gamot na ipinabili mo noon. Akala mo ba kapag sinunog mo ito, walang makakaalam? Narito ang ebidensyang hinihingi mo. Huwag kang mag-alala, ako ang magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Wala nang mga aapi sa iyo. Sige, kung ikaw ang magpoprotekta sa akin, ako na lang ang magiging toy boy mo.